ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Bakit naman Patakas Lawyers ka, Eric? Ay kasi po ang NUPL ay tagapagpatakas ng mga NPA. Yan po ang nagpapiyansa, yan po ang gumagawa ng mga palusot para ang mga dati kong mga kasamahan ng mga opisyal o mga bahagi ng CPP, NPA, NDF ay makalusot sa mga kaso nila at ang nag-aabogado sa kanila o nangaharas sa mga opisyal ng gobyerno kadalasan ito mga abogado ng NUPL. At tinawag ko po yan na National Union of Patakas Lawyers, NUPL, sapagkat pinatakas nila ang mga matataas na leader ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF. Niloko nilang gobyerno ni Pangulong Duterte noon nang sila ay nagbigay ng kanilang declaration of protection or custody na kapag nag-collapse ang peace negotiations at mga peace talks process noon sa CPP, NPA, NDF at sa gobyerno ay ibabalik nila sa kulungan ang temporaryo na pinalaya ng mga 22 top leaders of the CPP, NPA, NDF na nakakulong noon. Kasama doon ang mag-asawang Benito Chamzon at Wilma Chamzon at na mga namatay na at pati po si Concha Araneta at yung iba pa. Kalangoy ng NUPL ang lumaban na designated as terrorist organization as per resolution passed by the Anti-Terrorism Council in 2021. Ang tanong ngayon dito kay Attorney Ligutan, ano ang relasyon niya sa CPP, NPA, NDF? Siya ba ay recruited noong panahon ng kabataan niya kasi nag-aral ito sa isang infiltrated school? Mabas na impormasyon na kamakailan lamang ay tinalakay din namin sa aming episode sa Bigwas ng Agila 2.0 ni Dr. Lorraine Maribadoy. Itong impormasyon na itong si Attorney Tulo S. Ayaw kong idiretso ang S eh. Tulo S. Alam niyo na po yon. Kung si Luistro ay Malita Girl, ang tawag sa kanya at ganon din si Inday Laway. Maraming mga moniker, may Inday Laway, may Tulo S. No? Itong si Attorney Ligutan ay hindi lang pala naging sikat sa kanyang objection! Objection! na sinabihan siya ni Senator Presiding Judge of the Senate Impeachment Court, Chis Escudero. Attorney, you sound frustrated already. No, Your Honor, I'm patient. I'm very patient. Dahil nga ginisa ng tudo-tudo at nadurog ang kanyang testigo na diskartidor na NBI agent na kumakaharap para ito sa maraming kaso. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, may mga kaso ng arbitrary detention, falsification of document, theft, at mga illegal na gawain ng isang ahente ng NBI. Iwan natin bakit nandyan pa yan sa NBI. At ako naman, at si Jason, ito rin ang complainant namin. Itong kalilong pa rin ito na tao na mukhang naging kabuhayan na niya ang pagiging diskartidor na NBI agent. Diskartidor talaga. Nang dinudurog na po ni Attorney Narvasa itong hambog na testigo at alam nating scripted ang kanyang mga bit-bit, puro dokumentong pinalusot, second hand copy, photocopy na tinatawag original. Pwede na yan maging original, sabi ni Attorney Ligutan, ang binayaran na abogado ni Marcos at Romualdez para tulungan ang pilantod at baldado na mga abogado ng House Prosecution Panel. Bilang private prosecutor, itong si Attorney Ligutan, isa sa mga private prosecutors, milyon din po ang bayad dyan ng gobyerno. Mula doon sa pundo ng House of Representatives, mga kababayan, hindi naman pala kaya nito mga abogada at abogado ni Martin Romualdez at nila Boji D at nila Marcos. Tapos, kukuha sila ng mga pribadong abogado. Di karagdagang gastos yan. Dapat
i-reveal nila magkano itong bayad kay Ligutan, kay Lorna Kapunan, at kung sino pa mga kinuha nila na maging private prosecutors laban kay Vice President Sara Duterte. Pera kasi yan ng mamamayan. Pero going back sa punto ko, bakit natin pinupuntuhan ang isang mahalagang impormasyon na lumabas tungkol dito kay Attorney Ligutan? Maliban na si Ginoong objection ang tawag sa kanya at si Boy Tulo S nung unang 2 araw sa Senado, ay lumalabas na in-house lawyer pala ito ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Bakit naman Patakas Lawyers ka, Eric? Ay kasi po ang NUPL ay tagapagpatakas ng mga NPA. Yan po ang nagpapiyansa, yan po ang gumagawa ng mga palusot para ang mga dati kong mga kasamahan ng mga opisyal o mga bahagi ng CPP, NPA, NDF ay makalusot sa mga kaso nila at ang nag-aabogado sa kanila o nangaharas sa mga opisyal ng gobyerno kadalasan ito mga abogado ng NUPL. At tinawag ko po yan na National Union of Patakas Lawyers, NUPL, sapagkat pinatakas nila ang mga matataas na leader ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF. Niloko nilang gobyerno ni Pangulong Duterte noon nang sila ay nagbigay ng kanilang declaration of protection or custody na kapag nag-collapse ang peace negotiations at mga peace talks process noon sa CPP, NPA, NDF at sa gobyerno ay ibabalik nila sa kulungan ang temporaryo na pinalaya ng mga 22 top leaders of the CPP, NPA, NDF na nakakulong noon. Kasama doon ang mag-asawang Benito Chamzon at Wilma Chamzon at na mga namatay na at pati po si Concha Araneta at yung iba pa. So, nang mag-collapse na ang peace negotiations dahil sa katarantaduhan at katraiduran, kataksilan ng CPP, NPA, NDF may peace talks pero nang aambush pa rin sila ng mga sundalo at pulis, nanununog at nangi-extort pa rin sila sa mga negosyante. Ayon, pinakolaps na ni Pangulong Duterte ng lubusan ang peace talks na to dahil niluloko lang nila ang gobyerno at ang taong bayan. Aba, hindi na nagbalik ng kulungan itong mga matataas na opisyal na sa pamunuan ng CPP, NPA, NDF at pinatakas na po ng NUPL, pinabayaan na lang sila. Hindi na sila hinabol pa ng korte. No? May pananagutan yan sa korte. Ang NUPL, ito po ay recorded and documented na mga pangyayari na sinasabi ni Ka Eric. We're talking about the period between 2016, 2017, 2018, mga kababayan. Ayan. And right now, ay si Attorney Ligutan lumalabas sa kanyang information na bit sa kanyang profile ay in-house lawyer ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Ang tanong, kung NUPL in-house lawyer ka, di ibig sabihin pinagkakatiwalaan ka. Para sa kaalaman ng mga mamamayan, ang NUPL or the National Union of Patakas Lawyers, ito po ay organisasyon ng mga abogado at mga nasa legal profession, mga paralegal at mga law students, no? Na nag-aaral ng abogasiya ng mga kabataan upang sila ay gamitin ng CPP, NPA, NDF sa isang front organization. So, ang kategorya ng NUPL ay front organization. Opo, ito po ay binuo, na-establish, at hanggang sa kasalukuyan, pinamumunuan ito at kinukumpasan ng CPP, NPA, NDF, ang NUPL. Yan po ay direktang kaalaman ni Ka Eric dahil ako po at ang mga libu-libong kasamahan ko na nagbalik loob na ay nananggaling sa CPP, NPA, NDF. Yan po ang aming law agency o mga ahensya ng kunwari gobyerno namin sa aming CPP, NPA, NDF na organisasyon. Yan po, dalawang grupo yan, no? NUPL, National Union of Patakas Lawyers, at saka yung PILC, Public Interest Law Center. Ang nagbuo at nagtayo niyan, CPP, NPA, NDF. At ang nagpapatakbo diyan at namumuno, mga front operatives for urban operations
ng CPP, NPA, NDF, mga abogado din sila. Yes. Kagaya po ng binabanggit ko, yung abogado na nagdudunong-dunungan laban kay Pangulong Duterte, NUPL yan, si Cristina Conte. At hindi ordinaryong mga abogado ang mga yan. Sila po ay mga aktibong kasapian sa CPP, NPA, NDF at sila ay gumagalaw bilang mga opisyal ng NUPL o mga abogado sa front organization na tinatawag na NUPL. At sa loob ng NUPL, mayroong underground organization ng mga abogado na direktang sumusuporta sa armadong pagkilos at mga armadong operations ng NPA, ng New People's Army, ng CPP, NPA, NDF. Ang pangalan ng organisasyon na yan na nakatago at nakabaon sa loob ng NUPL at ng PILC or Public Interest Law Center ay ang grupong Lumaban. Lupon ng mga manananggol ng bayan o lupon ng mga manananggol para sa bayan. Yan po ay underground mass organization. At ito ay kinukumpasan din ng CPP, NPA, NDF at na-designate po ito bilang terrorist or na-declare po ito ng otoridad ng gobyerno ng Anti-Terrorism Council noong 2021, I think, na taon sa isang resolusyon na inilabas ng Anti-Terrorism Council ng Philippine Government. Ang Lumaban o lupon ng mga manananggol ng bayan ay tinagurian na miyembro at bahagi ng terrorist organization ng CPP, NPA, NDF. And that is still a very clear standing resolution na hindi binawi ng Anti-Terrorism Council. Simula pa noong 2021, mga kababayan. So therefore, malinaw na ang NUPL ay infiltrated, operated, and managed, controlled by the CPP, NPA, NDF. Hindi lamang dahil may mga komunistang operatiba ng CPP, NPA, NDF na namumuno sa loob ng NUPL, kundi mayroon din talagang underground mass organization na tinatawag na Lumaban na nagre-recruit, nag-ooperate at nasa buong organisasyon mismo nakalangoy ng NUPL ang Lumaban na designated as terrorist organization as per resolution passed by the Anti-Terrorism Council in 2021. Ang tanong ngayon dito kay Attorney Ligutan, ano ang relasyon niya sa CPP, NPA, NDF? Siya ba ay recruited noong panahon ng kabataan niya kasi nag-aral ito sa isang infiltrated school ng CPP, NPA, NDF na ini-infiltrate nila hanggang sa kasalukuyan ang University of San Carlos sa Cebu City. At doon nga nahuli at na-raid ng gobyerno natin noong I think 2022 or something 2021 din, itong grupo nila Ginoong Chad Buok na nagpapakilalang mga mobile lumad schools from Mindanao na nag-refugee daw sila doon sa retreat house na kontrolado ng mga redemptorist na mga pari na sila din ang nagmamay-ari nitong University of San Carlos. Sa Cebu din po ito, mga kababayan. At yun pala, mga NPA operatives at mga Communist Party cadre galing Mindanao na naghakot ng kabataang mga katutubo at itinago nila doon. Kunwari, may mobile school sila nandoon sa loob ng compound ng pagmamay-ari ng redemptorist group, including ang area na malapit lang sa University of San Carlos compound sa Cebu City. So kung doon nag-aral at doon po naging kabataan itong si Attorney Ligot, hindi ko siya inabot younger ito sa amin, siya ba ay na-recruit noon sa hanay ng CPP, NPA, NDF bilang kabataan? Dapat niyang sagutin ito dahil mahalaga po ito sa kanyang pagiging private prosecutor. Dahil alam natin po na ang interest ng CPP, NPA, NDF ay i-infiltrate ang bawat proseso at ahensya ng gobyerno para masabutahe po ito. At nagagawa nila ngayon yan sa ilalim ni Marcos at nila Romualdez dahil nagkakaroon ng informal tactical alliance. Ang CPP, NPA, NDF, urban operatives, ang mga party list nila, ang mga front organizations nila kagaya ng NUPL, ay nakakapag-infiltrate sa loob ng
Kongreso, sa maraming bahagi ng gobyerno, at pati na po sa mga proseso kagaya nitong impeachment trial na ito. Nandyan si Rene Co. Si Rene Co ng Kabataan NPA Recruiter Party List ay CPP, NPA, NDF Urban Operative na nakadeploy sa party list na Kabataan Party. So sila po, mga kababayan, ay bahagi ng mga tinatawag natin na mga urban operatives and urban infiltrators. Itong si Rene Co ng Kabataan NPA Recruiter Party List. Si Attorney Ligot ba at bilang in-house lawyer ng NUPL nagtatanong ang taong bayan, siya ba ay na-recruit noong kabataan niya o nagsisimpatya lang at alyansa lang siya ng CPP, NPA, NDF? Bakit siya naging in-house lawyer ng NUPL? Kasi marami po sa mga NUPL din na mga abogado, hindi nila alam na mayroon palang lumaban at mayroon palang party collective na party group ng Communist Party of the Philippines na nagpapatakbo sa bawat chapter, bawat antas ng NUPL chapter. So kung NUPL Mindanao, may party group po yan ng Communist Party na nasa leadership din po. Mga abogado din sila, pero nasa leadership sila ng NUPL. At mayroon ding lumaban, no? Mga underground members naman sila. Ang iba hindi pa Communist Party, but they are already supporting and embracing the armed terrorism being perpetrated by the Communist Party of the Philippines, New People's Army at ng National Democratic Front against the state, against the government, against the people. So hindi pa sila Communist Party member, lumaban pa lang sila. Underground mass organization. Both the Communist Party of the Philippines and Lumaban are existing, operating actively inside NUPL. Pero mayroon din po siguro mga 70 or 80% sa NUPL hindi alam na mayroon palang ganong kalakaran. Kasi ang mga abogado na interesado sa so-called packaging and imaging na pagiging human rights lawyer, human rights advocate ka, human rights defender ka, na-attract sila dito sa NUPL at parang kung ikaw ay totoong abogado na nagmamahal para po sa kabutihan ng mga ordinaryong mamamayan, na-attract ka na magbigay ng voluntary service. Pero dahil po alam namin na kung ano talaga ang uri ng organisasyon ng NUPL, na ito ay binuo, pinapatakbo at pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF, at ito ay konektado sa underground organization nila na lumaban at pati po mismo sa armadong pagkilos ng NPA, kaya tinatawag po natin yan na National Union of Patakas Lawyers. Kasi nga, para ma-expose ito na tagapagpatakas at tagapagtanggol ito ng mga NPA at ng Communist Party leaders and operatives. Ngayon, ang tanong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi lang pala, mabuti at wala doon at wala namang kakayanan yata na maging maayos na abogado itong si Rene Co ng Kabataan NPA Recruiter Party List, tagapagsalita lang siya or tagapagsinungaling para sa impeachment trial na ito. Itong si Attorney Ligot, naka-attract ng atensyon po sa atin. Itong pagiging bahagi niya as in-house lawyer ng NUPL. So siguro dapat maipaliwanag ni Attorney Ligot ano ang kanyang kaugnayan sa CPP, NPA, NDF if indeed hindi siya bahagi nito, at kung hindi siya bahagi nito ng organisasyon ng CPP, NPA, NDF na lumalangoy sa NUPL na inilagay niya na in-house lawyer siya ng NUPL, ano ang relasyon niya sa CPP, NPA, NDF? At kung hindi siya CPP, NPA, NDF, na itatanggi niya naman sigurado yan, o sasabihin niya, nire-red tag ako ni Ka Eric at ni Lorraine Badoy, ikaw naglagay sa sarili mo na NUPL ka, at alam po namin kung ano ang NUPL, recorded po yan, sinabi ko na kanina kung anong background nito, at sa loob niyan may 2 unit ng mga kalaban ng gobyerno na nagpapatakbo at nag-ooperate ng NUPL. Ang Communist Party of the Philippines, na siyang nagpapatakbo ng NPA at ng NDF, at saka yung lumaban na miyembro ng NDF at sumusuporta sa NPA, ang lupon ng mga manananggol ng bayan. Okay. Ngayon, mahalagang ma-divulge po yan ni Attorney Ligot o Ligutan ba? O Attorney Ligutan, sapagkat mahalaga po ang papel ng mga prosecutors na ito
na hindi po sila nagagamit ng mga kalaban ng gobyerno upang atakihin at durugin ang lehitimong mga opisyal ng ating pamahalaan, the way the House Prosecution Panel is trying to attack, trying to sabotage and destroy the personality of Vice President Sara Duterte. Therefore, mahalaga po ang pag-expose na ito at ang paglilinaw na gagawin mismo ni Atty. Ligutan kung siya ba ay, kung NUPL ka, ibig sabihin noon pang kabataan mo sa Cebu City, nauugnayan ka na ng mga urban recruiters, urban operatives ng CPP, NPA, NDF, just like the way we were recruited nung kabataan namin sa university at mga kolehiyo, kung saan man kami nag-aral noon. So, mahalaga po na maipakita natin that indeed, the interest of the CPP, NPA, NDF to destroy the Duterte political camp, including ang pag-focus na wasakin ng todo-todo si former President Rodrigo Duterte at ngayon si Vice President Sara Duterte, ay bahagi ng grand conspiracy ni Marcos at nila Romualdez, kahit na ang mga ito, ang NUPL, ay bahagi po ng CPP, NPA, NDF, kahit pa na ang mga ito ay kalaban ng gobyerno, pero tactically, for a while, ginagamit sila para mangialam at manabotahe sa katayuan ng mga lehitimong leader ng gobyerno na nahalal ng mamamayan, the way things are being made against Vice President Sara Duterte. Infiltrated pala ang ating prosecution panel, lalo na itong private prosecutor na si Atty. Ligutan. Kaya naman pala nais niyang palusutin ang walang kalaman-lamang tama at walang kinalaman naman talaga, kundi ng luto at ng diskarte lang para magpasikat na testigo itong si Kalilong na NBI agent, ginamit pa ni Ligutan para palusutin ang kanyang akusasyon ng impeachment article laban kay Vice President Sara Duterte. Mahalagang punto po na malaman natin na maipakita sa mamamayan na hindi po ito ordinaryo ang ginagawa nila Marcos at Romualdez, pati po mga elemento o mga network ng CPP, NPA, NDF ay nakikialam at nag-i-infiltrate ba? Ay mukhang yun ngang nangyayari sa loob ng proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Atty. Ligutan nasa lot to explain about this. Kasi pinagmamayabang niya na in-house lawyer siya ng NUPL at ang NUPL ay mayroong dalawang elemento na involved sa terrorism against the government, against the state, and against forces of the government. Communist Party of the Philippines na siyang nagkukumpas sa NPA at nagkukumpas sa NDF, ang namumuno sa NUPL, mga Communist Party, urban cadre, urban operatives, urban operators. Kagaya po ng mga binanggit ko noong nakaraang mga pagbubunyag namin sa front organization. Maliban sa Communist Party of the Philippines na nagkukumpas ng NPA at ng NDF na sa loob din ng NUPL, ang Communist Party of the Philippines, may party group sa bawat antas ng chapter, nandyan din po ang grupo ng Lumaban na lupon ng mga manananggol ng bayan, underground mass organization supporting the Communist Party of the Philippines and the New People's Army, and they were part of the organizations designated or declared by the Anti-Terrorism Council of the Philippine government to be part of terrorist organizations operating in the Philippines and in abroad. Itong NUPL, National Union of Patakas Lawyers, ang pinagtataguan nitong Lumaban. Diyan, ang Lumaban ang diniklara na designated as terrorist organization together with CPP, NPA, NDF, and other organizations, no, 16 of them, mga kababayan, sa resolusyon noong 2021 ng Anti-Terrorism Council. So there has to be a lot of explaining to come from the prosecution panel. Bakit nyo pinapasok ang ganitong uri ng mga operatiba na kalaban ng gobyerno, at alam natin na galit po ang CPP, NPA, NDF sa mga Duterte, lalong-lalo na kay former President Rodrigo Duterte at pati po kay Vice President Sara Duterte. Dahil nilalabanan sila at dinudurog sila ng mga Duterte, lalo na nang mabuo noon, kasama kami, sa panahon ni Pangulong Duterte,
ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nasa sa inyo na po mga kababayan kung ano po ang inyong pagtingin dito sa pagbubunyag ngayon ng mga impormasyon that Attorney Ligutan is somehow part ng mga operations pala ng infiltration ng CPP, NPA, NDF kung hindi niya ito maipapaliwanag ang pagiging bahagi niya pala ng National Union of Patakas Lawyers or NUPL. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood at pakikinig. Muli, palagi nating tandaan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and to those who are Muslim brothers and sisters. At ganon din si Inday Laway. maraming mga moniker, may Inday Laway, may Tolo S. No? Itong si Attorney Ligutan ay hindi lang pala naging sikat sa kanyang objection! Objection! na sinabihan siya ni Senator Presiding Judge of the Senate Impeachment Court, Chis Escudero. Attorney, you sound frustrated already. No, Your Honor, I'm patient. I'm very patient. Dahil nga ginisa ng tulo-tudo at nadurog ang kanyang testigo na diskartidor na NBI agent na kumakaharap pala ito sa maraming kaso. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, may mga kaso ng arbitrary detention, falsification of document, theft, at mga illegal na gawain ng isang ahente ng NBI. Iwan natin bakit nandyan pa yan sa NBI. At ako naman, at si Jason, ito rin ang complainant namin. Itong kalilong pa rin ito na tao na mukhang naging kabuhayan na niya ang pagiging diskartidor na NBI agent. Diskartidor talaga. Nang dinudurog na po ni Attorney Narvasa itong hambog na testigo at alam nating scripted ang kanyang mga bit-bit, puro dokumentong pinalusot, second-hand copy, photocopy na tinatawag original. Pwede na yan maging original, sabi ni Attorney Ligutan, ang binayaran na abogado ni Marcos at Romualdez para tulungan ang pilantod at baldado na mga abogado ng House Prosecution Panel. Bilang private prosecutor, itong si Attorney Ligutan, isa sa mga private prosecutors, milyon din po ang bayad dyan ng gobyerno. Mula doon sa pundo ng House of Representatives, mga kababayan, hindi naman pala kaya nito mga abogada at abogado ni Martin Romualdez at nila Boji D at nila Marcos. Tapos, kukuha sila ng mga pribadong abogado. Di karagdagang gastos yan. Dapat i-reveal nila magkano itong bayad kay Ligutan, kay Lorna Kapunan, at kung sino pa mga kinuha nila na maging private prosecutors laban kay Vice President Sara Duterte. Pera kasi yan ng mamamayan. Pero going back sa punto ko, bakit natin pinupuntuhan ang isang mahalagang impormasyon na lumabas tungkol dito kay Attorney Ligutan? Maliban na si Ginoong objection ang tawag sa kanya at si Boy Tolo S nung unang 2 araw sa Senado, ay lumalabas na in-house lawyer pala ito ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Bakit naman Patakas Lawyers ka, Eric? Kasi po ang NUPL ay tagapagpatakas ng mga NPA. Yan po ang nagpapiyansa, yan po ang gumagawa ng mga palusot para ang mga dati kong mga kasamahan ng mga opisyal o mga bahagi ng CPP, NPA, NDF ay makalusot sa mga kaso nila at ang nag-aabogado sa kanila o nangaharas sa mga opisyal ng gobyerno kadalasan ito mga abogado ng NUPL. At tinawag ko po yan na National Union of Patakas Lawyers, NUPL, sapagkat pinatakas nila ang mga matataas na leader ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF. Niloko nilang gobyerno ni Pangulong Duterte noon nang sila ay nagbigay ng kanilang declaration of protection or custody na kapag nag-collapse ang peace negotiations at mga peace talks process noon,
sa CPP, NPA, NDF at sa gobyerno ay ibabalik nila sa kulungan ang temporaryo na pinalaya ng mga 22 top leaders of the CPP, NPA, NDF na nakakulong noon. Kasama doon ang mag-asawang Benito Chamzon at Wilma Chamzon at na mga namatay na, at pati po si Concha Araneta at yung iba pa. So, nang mag-collapse na ang peace negotiations dahil sa katarantaduhan at katraiduran, kataksila ng CPP, NPA, NDF may peace talks pero nang aambush pa rin sila ng mga sundalo at pulis, nanununog at nangi-extort pa rin sila sa mga negosyante. Ayon, pinakulaps na ni Pangulong Duterte ng lubusan ang peace talks na to dahil niloloko lang nila ang gobyerno at ang taong bayan. Aba, hindi na nagbalik ng kulungan itong mga matataas na opisyal na sa pamunuan ng CPP, NPA, NDF at pinatakas na po ng NUPL, pinabayaan na lang sila. Hindi na sila hinabol pa ng korte. No? May pananagutan yan sa korte ang NUPL. Ito po ay recorded and documented na mga pangyayari na sinasabi ni Ka Eric. We're talking about the period between 2016, 2017, 2018, mga kababayan. Ayan. And right now, ay si Attorney Ligutan lumalabas sa kanyang information na bit sa kanyang profile ay in-house lawyer ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Ang tanong, kung NUPL in-house lawyer ka, di ibig sabihin pinagkakatiwalaan ka. Para sa kaalaman ng mga mamamayan, ang NUPL or the National Union of Patakas Lawyers, ito po ay organisasyon ng mga abogado at mga nasa legal profession, mga paralegal at mga law students, no? Na nag-aaral ng abogasiya ng mga kabataan upang sila ay gamitin ng CPP, NPA, NDF sa isang front organization. So, ang kategorya ng NUPL ay front organization. Opo, ito po ay binuo, na-establish, at hanggang sa kasalukuyan, pinamumunuan ito at kinukumpasan ng CPP, NPA, NDF, ang NUPL. Yan po ay direktang kaalaman ni Ka Eric dahil ako po at ang mga libu-libong kasamahan ko na nagbalik loob na ay nananggaling sa CPP, NPA, NDF. Yan po ang aming law agency o mga ahensya ng kunwari gobyerno namin sa aming CPP, NPA, NDF na organisasyon. Yan po, dalawang grupo yan, no? NUPL, National Union of Patakas Lawyers, at saka yung PILC, Public Interest Law Center. Ang nagbuo at nagtayo niyan, CPP, NPA, NDF. At ang nagpapatakbo diyan at namumuno, mga front operatives for urban operations ng CPP, NPA, NDF, mga abogado din sila. Yes. Kagaya po ng binabanggit ko, yung abogado na nagdudunong-dunungan laban kay Pangulong Duterte, NUPL yan, si Cristina Conte. At hindi ordinaryong mga abogado ang mga yan. Sila po ay mga aktibong kasapian sa CPP, NPA, NDF at sila ay gumagalaw bilang mga opisyal ng NUPL o mga abogado sa front organization na tinatawag na NUPL. At sa loob ng NUPL, mayroong underground organization ng mga abogado na direktang sumusuporta sa armadong pagkilos at mga armadong operations ng NPA, ng New People's Army, ng CPP, NPA, NDF. Ang pangalan ng organisasyon na yan na nakatago at nakabaon sa loob ng NUPL at ng PILC or Public Interest Law Center ay ang grupong lumaban, lupon ng mga manananggol ng bayan o lupon ng mga manananggol para sa bayan. Yan po ay underground mass organization. At ito ay kinukumpasan din ng CPP, NPA, NDF at na-designate po ito bilang terrorist or na-declare po ito ng otoridad ng gobyerno ng Anti-Terrorism Council noong 2021, I think, na taon sa isang resolusyon na inilabas ng Anti-Terrorism Council ng Philippine Government. Ang lumaban o lupon ng mga manananggol ng bayan ay tinagurian na miyembro at bahagi ng terrorist organization ng CPP, NPA, NDF. And that is still a very clear
standing resolution na hindi binawi ng Anti-Terrorism Council. Simula pa noong 2021, mga kababayan. So therefore, malinaw na ang NUPL ay infiltrated, operated, and managed, controlled by the CPP, NPA, NDF. Hindi lamang dahil may mga komunistang operatiba ng CPP, NPA, NDF na namumuno sa loob ng NUPL, kundi mayroon din talagang underground mass organization na tinatawag na lumaban, na nagre-recruit, nag-ooperate at nasa buong organisasyon mismo nakalangoy ng NUPL ang lumaban, na designated as terrorist organization as per resolution passed by the Anti-Terrorism Council in 2021. Ang tanong ngayon dito kay Attorney Ligutan, ano ang relasyon niya sa CPP, NPA, NDF? Siya ba ay recruited noong panahon ng kabataan niya kasi nag-aral ito sa isang infiltrated school ng CPP, NPA, NDF na ini-infiltrate nila hanggang sa kasalukuyan ang University of San Carlos sa Cebu City. At doon nga nahuli at na-raid ng gobyerno natin noong I think 2022 or something 2021 din, itong grupo nila Ginoong Chad Buok na nagpapakilalang mga mobile lumad schools from Mindanao na nag-refugee daw sila doon sa retreat house na kontrolado ng mga redemptorist na mga pari na sila din ang nagmamay-ari nitong University of San Carlos. Sa Cebu din po ito, mga kababayan. At yun pala, mga NPA operatives at mga Communist Party cadre galing Mindanao na naghakot ng kabataang mga katutubo at itinago nila doon. Kunwari, may mobile school sila nandoon sa loob ng compound ng pagmamay-ari ng redemptorist group, including ang area na malapit lang sa University of San Carlos compound sa Cebu City. So kung doon nag-aral at doon po naging kabataan itong si Attorney Ligot, hindi ko siya inabot younger ito sa amin, siya ba ay na-recruit noon sa hanay ng CPP, NPA, NDF bilang kabataan? Dapat niyang sagutin ito dahil mahalaga po ito sa kanyang pagiging private prosecutor. Dahil alam natin po na ang interes ng CPP, NPA, NDF ay i-infiltrate ang bawat proseso at ahensya ng gobyerno para masabotahe po ito. At nagagawa nila ngayon yan sa ilalim ni Marcos at nila Romualdez dahil nagkakaroon ng informal tactical alliance. Ang CPP, NPA, NDF, urban operatives, ang mga party list nila, ang mga front organizations nila kagaya ng NUPL, ay nakakapag-infiltrate sa loob ng Kongreso, sa maraming bahagi ng gobyerno, at pati na po sa mga proseso kagaya nitong impeachment trial na ito. Nandyan si Rene Co. Si Rene Co ng Kabataan NPA Recruiter Party List ay CPP, NPA, NDF urban operative na nakadeploy sa party list na Kabataan Party. So sila po, mga kababayan, ay bahagi ng mga tinatawag natin na mga urban operatives and urban infiltrators. Itong si Rene Co ng Kabataan NPA Recruiter Party List. Si Attorney Ligot ba bilang in-house lawyer ng NUPL nagtatanong ang taong bayan, siya ba ay na-recruit noong kabataan niya o nagsisimpatya lang at alyansa lang siya ng CPP, NPA, NDF? Bakit siya naging in-house lawyer ng NUPL? Kasi marami po sa mga NUPL din na mga abogado, hindi nila alam na mayroon palang lumaban at mayroon palang party collective na party group ng Communist Party of the Philippines na nagpapatakbo sa bawat chapter, bawat antas ng NUPL chapter. So kung NUPL Mindanao, may party group po yan ng Communist Party na nasa leadership din po. Mga abogado din sila, pero nasa leadership sila ng NUPL. At mayroon ding lumaban, mga underground members naman sila. Ang iba hindi pa Communist Party, but they are already supporting and embracing the armed terrorism being perpetrated by the Communist Party of the Philippines, New People's Army at ng National Democratic Front against the state, against the government, against the people. So hindi pa sila Communist Party member, lumaban pa lang sila. Underground mass organization.
both the Communist Party of the Philippines and Lumaban are existing, operating actively inside NUPL. Pero mayroon din po siguro mga 70 or 80% sa NUPL hindi alam na mayroon palang ganong kalakaran. Kasi ang mga abogado na interesado sa so-called packaging and imaging na pagiging human rights lawyer, human rights advocate ka, human rights defender ka, na-attract sila dito sa NUPL at parang kung ikaw ay totoong abogado na nagmamahal para po sa kabutihan ng mga ordinaryong mamamayan, na-attract ka na magbigay ng voluntary service. Pero dahil po alam namin na kung ano talaga ang uri ng organisasyon ng NUPL, na ito ay binuo, pinapatakbo at pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF, at ito ay konektado sa underground organization nila na Lumaban at pati po mismo sa armadong pagkilos ng NPA, kaya tinatawag po natin yan na National Union of Patakas Lawyers. Kasi nga, para ma-expose ito na tagapagpatakas at tagapagtanggol ito ng mga NPA at ng Communist Party leaders and operatives. Ngayon, ang tanong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi lang pala, mabuti at wala doon at wala namang kakayanan yata na maging maayos na abogado itong si Reneco ng Kabataan NPA Recruiter Party List, tagapagsalita lang siya or tagapagsinungaling para sa impeachment trial na ito. Itong si Attorney Ligot, naka-attract ng atensyon po sa atin. Itong pagiging bahagi niya as in-house lawyer ng NUPL. So siguro dapat maipaliwanag ni Attorney Ligot ano ang kanyang kaugnayan sa CPP, NPA, NDF if indeed hindi siya bahagi nito, at kung hindi siya bahagi nito ng organisasyon ng CPP, NPA, NDF na lumalangoy sa NUPL, na inilagay niya na in-house lawyer siya ng NUPL, ano ang relasyon niya sa CPP, NPA, NDF? At kung hindi siya CPP, NPA, NDF, na itatanggi niya naman sigurado yan, o sasabihin niya, nire-red tag ako ni Ka Eric at ni Lorraine Badoy, ikaw naglagay sa sarili mo na NUPL ka, at alam po namin kung ano ang NUPL, recorded po yan, sinabi ko na kanina kung anong background nito, at sa loob niyan may 2 unit ng mga kalaban ng gobyerno na nagpapatakbo at nag-ooperate ng NUPL. Ang Communist Party of the Philippines na siyang nagpapatakbo ng NPA at ng NDF, at saka yung Lumaban na miyembro ng NDF at sumusuporta sa NPA, ang lupon ng mga manananggol ng bayan. Okay. Ngayon, mahalagang ma-divulge po yan ni Attorney Ligot o Ligutan ba? O Attorney Ligutan, sapagkat mahalaga po ang papel ng mga prosecutors na ito na hindi po sila nagagamit ng mga kalaban ng gobyerno upang atakihin at durugin ang lehitimong mga opisyal ng ating pamahalaan, the way the House Prosecution Panel is trying to attack, trying to sabotage and destroy the personality of Vice President Sara Duterte. Therefore, mahalaga po ang pag-expose na ito at ang paglilinaw na gagawin mismo ni Attorney Ligutan kung siya ba ay, kung NUPL ka, ibig sabihin noon pang kabataan mo sa Cebu City, nauugnayan ka na ng mga urban recruiters, urban operatives ng CPP, NPA, NDF, just like the way we were recruited nung kabataan namin sa university at mga kolehiyo, kung saan man kami nag-aral noon. So, mahalaga po na maipakita natin that indeed, the interest of the CPP, NPA, NDF to destroy the Duterte political camp, including ang pag-focus na wasakin ng todo-todo si former President Rodrigo Duterte at ngayon si Vice President Sara Duterte, ay bahagi ng grand conspiracy ni Marcos at nila Romualdez, kahit na ang mga ito, ang NUPL, ay bahagi po ng CPP, NPA, NDF, kahit pa na ang mga ito ay kalaban ng gobyerno, pero tactically, for a while, ginagamit sila para mangialam at manabotahe sa katayuan ng mga lehitimong leader ng gobyerno na nahalal ng mamamayan, the way things
are being made against Vice President Sara Duterte. Infiltrated pala ang ating prosecution panel, lalo na itong private prosecutor na si Atty. Ligutan. Kaya naman pala nais niyang palusutin ang walang kalaman-lamang tama at walang kinalaman naman talaga kundi ng luto at ng diskarte lang para magpasikat na testigo itong si Kalilong na NBI agent ginamit pa ni Ligutan para palusutin ang kanyang akusasyon ng impeachment article laban kay Vice President Sara Duterte. Mahalagang punto po na malaman natin na maipakita sa mamamayan na hindi po ito ordinaryo ang ginagawa nila Marcos at Romualdez, pati po mga elemento o mga network ng CPP, NPA, NDF ay nakikialam at nag-i-infiltrate ba? Ay mukhang yun ngang nangyayari sa loob ng proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Attorney Ligutan nasa lot to explain about this. Kasi pinagmamayabang niya na in-house lawyer siya ng NUPL at ang NUPL ay mayroong dalawang elemento na involved sa terrorism against the government, against the state, and against forces of the government. Communist Party of the Philippines na siyang nagkukumpas sa NPA at nagkukumpas sa NDF, ang namumuno sa NUPL, mga Communist Party, urban cadre, urban operatives, urban operators. Kagaya po ng mga binanggit ko noong nakaraang mga pagbubunyag namin sa front organization. Maliban sa Communist Party of the Philippines, na nagkukumpas ng NPA at ng NDF na sa loob din ng NUPL, ang Communist Party of the Philippines, may party group sa bawat antas ng chapter, nandyan din po ang grupo ng Lumaban, na lupon ng mga manananggol ng bayan, underground mass organization supporting the Communist Party of the Philippines and the New People's Army, and they were part of the organizations designated or declared by the Anti-Terrorism Council of the Philippine government to be part of terrorist organizations operating in the Philippines and in abroad. Itong NUPL, National Union of Patakas Lawyers, ang pinagtataguan nitong Lumaban. Diyan, ang Lumaban ang diniklara na designated as terrorist organization together with CPP, NPA, NDF, and other organizations, no, 16 of them, mga kababayan, sa resolusyon noong 2021 ng Anti-Terrorism Council. So there has to be a lot of explaining to come from the prosecution panel. Bakit nyo pinapasok ang ganitong uri ng mga operatiba na kalaban ng gobyerno at alam natin na galit po ang CPP, NPA, NDF sa mga Duterte, lalong-lalo na kay former President Rodrigo Duterte at pati po kay Vice President Sara Duterte. Dahil nilalabanan sila at dinudurog sila ng mga Duterte, lalo na nang mabuo noon, kasama kami, sa panahon ni Pangulong Duterte, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nasa sa inyo na po, mga kababayan, kung ano po ang inyong pagtingin dito sa pagbubunyag ngayon ng mga impormasyon that Atty. Ligutan is somehow part ng mga operations pala ng infiltration ng CPP, NPA, NDF kung hindi niya ito maipapaliwanag ang pagiging bahagi niya pala ng National Union of Patakas Lawyers or NUPL.